Nagsisimula ang ating kwento sa isang building ng paaralan at maririnig ang pagtatoro ng isang guro na ang thesis defense daw ay ipapasa sa unang araw ng June at marami pa daw graduation paper ang mga estudyante na hindi maayos ang kanilang pagkakagawa, kaya pakiusap daw na gamit ng mga estudyante ang kanilang oras para tapusin ang kanilang thesis at kung wala daw silang maintindihan, ay lumapit lang sila sa kanilang advisor. At ito pala si Professor Go na nagtaturo at mayroon pa daw 3 buwan ang mga estudyante para mapasa na nila ang thesis nila at sana daw na-enjoy ng mga estudyante ang buhay college nila. At pagkarinig ng mga estudyante ay panay ang reklamo nila dahil napakahirap daw. At baka daw hindi sila makagraduate. At makikita nga natin ang parang mga zombie na nga ng mga estudyante dahil sa dami ng kanilang dapat tapusin at hindi pa daw sila nakakita ng may internship nila dahil sa paggawa ng thesis araw-araw at kung sanay may tutulong lang daw sa kanila at pagkatapos nga nun ay pinadismiss na ni Professor Go ang kanyang mga estudyante. At nang papalabas na si Professor Go ay tinitingnan lang naman siya ni Zhang Shuili. At dito nga ay tinanong si Zhang Shuili ng kanyang kaibigan na kung ano daw ang masasabi nito kay Professor Go kahapon dahil ang ugali daw ni Professor Go ay nanatiling stricto. At sinagot naman siya ni Zhang Shuili na wala lang daw yun dahil lousy thesis lang naman daw yun pero ang matandang si Go nga daw ay gustong matapos ang lahat. At iniisip ba daw talaga ng lahat na ang undergraduate thesis ay napaka-high quality, pang display lang naman daw yun bakit sila daw ay napaka-seryoso. Seryoso na magtanggap. Pero nagsalita naman bigla si Xiaoning na ginagawa lang daw ni Professor Go ang makakabuti sa kanila, at naglaan pa nga daw si Professor Go ng oras na magsulat para mag-guide sila sa pagsusulat. Dahil kung makakasulat daw sila ng magandang thesis, pa-experience mo na daw ma-handle ang mga mahihirap na bagay sa iyong buhay. At bumalik nga ng sagot si Zhang Shuili ng pabalang na tama daw tama dahil model student daw si Xiaoning at aso ng guro at ang lahat daw ng sinasabi nito ay tama. At hindi naman nakasagot si Xiaoning dito. At mag-alala daw si Xiaoning sa sarili niya at tumihil daw ito sa pagpapangap ng kakaiba na kahit hindi naman daw. At napaisip nga dito si Xiaoning na ang maraming pera daw ay ginagawa nilang maging makapangyarihan at ay Zhang Shuili, ang kanyang pamilya ay hindi na rin masama. Pero wala naman daw siyang pakialam doon. At dito nga ay niyaya na si Xiaoning ng kanyang kaibigan na umalis na at pumayag naman siya dito. At habang papaalis sila ay tinitingnan lang naman sila ni Zhang Shuili. At makikita nga natin ang isang lalaki na pinapayohan si Zhang Shuili na ang matandang si Go ay seryoso ba daw, what if madelay daw ang graduation ni Zhang Shuili at hindi makuha ang kanyang diploma. At napakarami daw kumpanya ang rene-required ang degree at kahit daw ang pamilya ni Zhang Shuili ay mayaman ay pagsasayang lang daw ang pag-aaral kung hindi daw nito makukuha ang diploma. At may sumingit nga na isa pang lalaki, at tama daw, at kahit na daw malapit ng mag-graduate si Zhang Shuili, ay pinapahirapan pa rin daw ng guro, at mas mabuti daw mag-iwan ito ng good expression sa matandang si Go para daw madali na lang sa hinaharap. Pero narinig niya daw na ang matandang si Go daw ay napaka-stricto, at ang iba daw ay hindi nakagraduate dahil kay Professor Go. At sinagot lang naman sila ni Zhang Shuili na hindi pa daw sila bubagsak kahit isang subject at bakit daw hindi siya makagraduate ng dahil lang daw sa thesis. At kung ang matandang si Go daw ay wala pang kaalam-alam ay mas mabuti daw yun sa kanya dahil mayroon na daw siyang plano at dito nga ay ngumiti si Zhang Shuili ng masama dahil daw ang pagtira daw sa aso ng walang respeto sa may-ari ay kaya wag daw siyang sisihin sa kanyang pagiging masama. At pinupuri naman siya ng mga lalaki dahil yan daw ang kanilang kilalang Zhang Shuili, laban daw sa pera ang matandang si Go daw ay walang magagawa, at sambat naman ng isang lalaki na, of course daw dahil ang pamilya ni Zhang Shuili ay maraming connection. At sa kanilang pagtatawanan nga ay may nagsalita habang linalagay ang bag sa upuan at sambit nga niya na kahit na daw undergraduate thesis daw ay kailangan ng high quality at matapos ng maganda, ay hindi daw si Zhang Shuili ang magpapasya. At ang ating bida pala ang nagsalita. At kahit na daw walang pakialam si Zhang Shuili, hindi ibig sabihin daw nun ay hindi na deserve ng mga estudyante na nagsisikap ang makamit nila, at kung ang pamilya daw ni Zhang Shuili ay maraming pera, sinong may pakialam daw dun? At daw ang background daw ang kalamangan, pero so what daw? At napalingon naman dito si Zhang Shuili sa ating bida. At dogtong pa ng ating bida na pero daw ang araw-araw daw ay hindi linggo.
At kung ang pamilya daw ni Zhang Shuili ay bumagsak dahil sa sitwasyon sa ugali ni Zhang Shuili at sa kanyang kakayahan, ay kahit na ang aso daw ay aayawan ito. At dito nga ay nagalit si Zhang Shuili sa ating bida at tinoro nito ang ating bida dahil wala daw ito pinag-aralan. Pero sinagot lang naman siya ng ating bida na nagsisilita daw si Zhang Shuili sa kaya about sa education. Pero Zhang Shuili siya daw ang walang pinag-aralan sa kanila. At hindi ba daw ito alam ni Zhang Shuili? At bigla namang bumolong ang isang lalaki sa kanyang kasama na ang ating bida daw ay kadalasan tahimik lang pero bakit daw ngayon na napakatapang na daw harapin si Zhang Shuili? At sumang-ayon naman ito dahil daw gustong proteksyonin ng ating bida ang magandang si Xiaoning dahil hindi daw yun nakapagsalita matapos masabihan ni Zhang Shuili. Pero patuloy nga ang pang-iinis ng ating bida kay Zhang Shuili dahil narinig daw ng ating bida na ang pamilya daw ni Zhang Shuili ay hindi maganda ang kalagayan kaya daw nakadepende lang daw ang mga ito sa pag-aaral ni Zhang Shuili at sabay tawa nga ng ating bida. At ang pride daw ni Zhang Shuili ay nakakasakit dito at marirealize na lang daw nito kalaonan na ang pag-aaral ng mabuti ay mahalaga sa totoong mundo pero ang pamamaraan daw ni Zhang Shuili ay mabuti dahil walang pag-alala. At sinagot naman siya ni Zhang Shuili na ang pamilya niya daw ay mayaman kaya nasa taas daw siya, hindi daw katulad ng iba na nandito. At susubukan na lang daw ng ating bida sa kanyang 10 pagkabuhay pero hindi parent daw ito maiko-compare sa kanya, sa kami daw ni Zhang Shuili, ang pera ang lahat. At ang taong katulad daw ng ating bida na hangang ngayon daw na ang mga magulang ay magsasaka, ay lumayo daw sa kanya at ayaw daw niyang maamoy ang mabaho daw na ating bida. At biglang ang sumingit ang kaibigan ng ating bida at tumigil na daw ang ating bida sa pakikipagsagutan sa taong katulad daw ni Zhang Shuili at umalis na daw sila. At sa isip naman ng ating bida nakalimutan na lang daw muna ang pakikipagpalitan nga daw ng salita sa taong si Zhang Shuili ay walang patutunguhan, besides daw kahit maraming hindi magandang nagawa si Zhang Shuili sa nakaraang daw ng ating bida pero ngayon daw ay wala pa itong mabigat na ginagawa. At bigyan niya na daw ng pangalawang chance ang baliw na si Zhang Shuili. Pero ang tao daw na may masamang ugali ay hindi mamatay ng madali. At ang pag-uugali daw na mahilig mang shortcut para makuha lang ang goal ay kahit na ano daw ang gawin nito ay mananatili daw ito sa kanyang mindset at kahit na daw nabuhay uli ang ating bida ng 100 beses, mananali daw ang masamang pagpili ni Zhang Shuili. At sumigaw nga dito si Zhang Shuili dahil daw bakit siya tinititigan ng ating bida. At sa isip naman ng ating bida na naghihintay lang daw ang ating bida na ulitin ni Zhang Shuili ang kanyang mga kasalanan at hindi na daw makapaghintay ang ating bida na sirain si Zhang Shuili at para maipadala niya daw ito sa Inferno. At bago nga umalis ang ating bida ay sinabihan niya si Zhang Shuili na ang pera daw na mayroon ng tatay nito ay 5 million yuan lang at mayaman na daw sa Hangcheng. At nagsalita nga ang isang lalaki na nakarinig na 5 million, di ba napakalaki na yon at bakit daw parang wala lang yon sa ating bida? At sumagot naman ang isa na ang ating bida daw ay malaking isda sa maliit na lagayan at hindi daw alam ang ibig sabihin ng 5 million dahil makakabilis ka na daw ng 100 na bahay gamit ang 5 million. At nagsalita nga ang ating bida na marami pang tao daw sa mundo ang mas mayaman pa at talentado, kaysa tatay daw ni Zhang Shuili, at ang paggamit daw nito ng pera para harangan ang iba, so papaano daw kung gawin rin nito sa iyo, ang ginawa mo sa iba, at pag dumating daw ang araw na yun wag daw iiyak sa langit si Zhang Shuili. At ngumisi nga ang ating bida dahil maghihintay daw siya sa pagbagsak daw ng pamilya ni Zhang Shuili. At sa isip nga ni Zhang Shuili na bakit daw bigla siya nilalamig. At habang naglalakad ang ating bida ay tinanong niya ang kaibigan niya na si Zhang Ming na kung anong gusto nitong kainin sa kanilang pananghalian. At sinagot naman siya ni Zhang Ming na gusto niya daw ng Longjou noodles. At sige daw at hayaan daw siya ng ating bida na ilibre ito. At dito nga ay pabirong sinabihan ng ating ng kanyang kaibigan na napakagwapo daw ng ating bida ngayon, at talaga daw na nakaka-excited daw ang ating bida, at sinagot naman siya ng ating bida na ang bawat daw lumalabas sa bibig ng kaibigan niya ay kakaiba, at tapos na ba ito sa pag-aaral niya. Pero tumatawa lang naman dito ang kaibigan ng ating bida dahil wala daw siyang pag-aaralan mamaya, kaya kakain daw siya ng noodles at extra beef. At bigla ngang hinabol ni Zhang Shuili ang ating bida at patakbo niyang sinasambit ang pangalan ng ating bida at bakit daw nagtatangap ang ating bida.
At nang malapit na nga ang kamay ni Zhang Xueli sa ating bida ay tinawag nito ang ating bida na Brother Shu. At habang sinasabi ni Zhang Xueli na haharapin niya daw ang ating ay mabilis namang umilag ang ating bida. At nabigla nga dito si Zhang Xueli. At napasigaw naman ito dahil hinawakan ng ating bida ang mga kamay nito. At sinabihan naman ito ng ating bida na maging babae daw ito at wag daw maging aggressive si Zhang Xueli sa maliliit na bagay at mag-iingat daw itong hindi maapektuhan ng kanyang pagiging walang mudo. At hindi nga dito makapagsalita si Zhang Xueli. At hindi na nga nakapagpigil si Zhang Xueli ay inatake na nito ang ating bida ng kanyang sipa. Pero umiwas nga dito ang ating bida at natiwaya nga si Zhang Xueli at makikita ang kanyang tinatago na bulaklak. At buti ay nasulo siya ng dalawang lalaki na kasama nito. At nagsitawanan nga ang mga estudyante na nakakita at nagtanong nga ang isa na kung anong nangyayari daw at hindi daw siya sigurado at sabi naman ng isang estudyante na nakita niya daw na si Zhang Xueli na gusto sampilan ang ating bida. Pero daw parang napansin daw ng ating bida ang kanyang likuran pero paano daw nakailag ang ating bida ng napakabilis. At dogtong pa ng isang estudyante na pero daw sino daw ang nakakaalam bakit tumilapon si Zhang Xueli sa labas. At tinatanong naman ng mga kasamang lalaki si Zhang Xueli kung okay lang ba daw ito. At nagtanong naman ang isang lalaki kung anong nangyayari sa kanya at bakit daw ito tulala. At makikita nga natin si Zhang Xueli na naiiyak at tumutulo pa ang sipon at kung anong nangyayari ba daw. At napunta tayo sa isang building at rinig nga ang kaibigan ng ating bida na humahanga dahil napaka-impressive daw ng ating bida. At pagkatapos daw ng pangyayari kanina, ng pag-alis daw ng ating bida, ay hindi daw nakita ng ating bida ang mukha ni Zhang Xueli, at parang napakaitim daw nito katulad daw ng soybean sauce. At klaro daw na inoverstimate ni Zhang Xueli ang lahat, at paano daw nagawa ng babaeng si Zhang Xueli namang maliit sa harap ng ating bida. Pero daw, alam ba daw ng ating bida ang qigong habang nasa likod siya? At kumikislap nga ang mata ng kaibigan ng ating bida. At kung hindi daw paano daw tumalsik si Zhang Xueli sa malayo nang walang ginagawa. At sinagot naman siya ng ating bida na kung maniniwala ba daw ito kung sabihin ng ating bida na wala daw siyang alam. At kakaiba daw yun at kung ano daw ang dahilan. At parang iwan naman ang kaibigan ng ating bida at kung iniisip ba daw ng ating bida na maniniwala siya sa dahilan ng ating bida. At sinagot naman siya ng ating bida na baka daw na aksidente daw na nawala ng balance si Zhang Xueli. Pero sinagot lang naman ng ating bida na hindi daw hindi. At sa isip naman ng ating bida na ang golden light daw sa coffee shop at ang yellow na aura na lumitaw nang naliligo siya, ano daw ang ibig sabihin nun. At pati na daw nung narinig niya ang pinag-uusapan ng mga tao kahit malayo. At sa nangyari daw sa araw na to at sa oras daw na yon at kahit na hindi pa daw nag-react ang katawan ng ating bida ay kumilos na daw ito ng kusa. At sa oras daw na yun sa mata daw ng ating bida, ang galaw daw ni Zhang Xueli ay napakabagal at kahit na daw ang trajectory ng galaw ni Zhang Xueli ay nakikita daw ng ating bida. At pakiramdam daw ating bida ay may shield siya na tumulak kay Zhang Xueli. At ang pangyayari daw na ito ay hindi coincidence, mga bagay na hindi na-explain ng science na lumitaw. At bukas daw ay kailangan daw pumunta ng ating bida para humanap ng information. At napunta nga tayo sa Hangcheng University Library. At makikita natin ang mga libro na tinitingnan ng ating bida ang about sa Immortal Cultivation Realm. At Cultivation from Entry Level to Mastery at Records of Divine Beast. At dito nga ay napaisip ang ating bida. Dahil ang ancient historical records daw ay pinaliwanag, ang mysterious and wondrous phenomenon, at kilala sa pag-restore sa spiritual energy. At pagkatapos daw ma-restore, ang pagdaloy daw at pagdami ng spiritual energy sa gitna ng langit at mundo. At ang tao daw na may spiritual roots ay kayang i-absorb ang natural na energy na ito at sa pamamagitan daw ng meditation at pag-focus na mabuksan ang pinto ng cultivation. At ang pakikipag-isa daw sa langit at mundo at makihalo daw sa kalikasan at papasok daw sa daan ng cultivation. At ang ibang system ay may iba rin daw cultivation methods na hindi naman daw pangkaraniwan. At ang kahirapan daw ng cultivation ay nagdepende daw sa pagtitiis sa kahirapan at pagpapatuloy ng hindi sumusuko. At patuloy na makuha ang enlightenment sa pamamagitan ng breakthrough at sa bawat pagsasanay at tinatawag daw itong self-cultivation.
At ang chi cultivation naman daw ay legend na daw ito at ang libro daw ay na-mention na marami daw kwento na pinalamutian at ngayon daw ay naging legend na at sa story mo na lang maririnig. At ang legend daw ay hindi lang dumating ng kung saan at mayroon daw itong katotohanan sa kabila ng lahat pero hindi rin naman daw lahat kapakapaniwala at hindi rin naman daw ito mailalabas dahil wala rin daw namang science explanation dito. Na ito'y nag-exist. At mayroon daw talagang kakaiba sa ating bida o kaya ang sinasabi ng libro na mayroon spiritual roots ang ating bida. At kung iisipin daw maraming expert sa mundo at tahimik lang daw na nag-cultivate sa ibang bansa at regions. At hindi daw talaga ito kapakapaniwala at siguro daw. Ang phenomenon ng pag-restore ng spiritual energy ay nag-exist dati. O kaya daw lumabas lang ito pagkatapos daw ng pag-reincarnate ng ating bida. Pero sa ganitong sitwasyon daw ay napakalaking opportunity daw ito sa ating bida. At kung ang opportunity daw ay tama para sa ating bida ay kukunin niya daw ito at kailangan daw umalis ng ating bida para tingnan kung makakultivate ba daw siya. At kung umabot ka na sa video natin please like and subscribe. Wow! At sumisikat na hanggang araw. At sa isip naman ng ating bida na ang pagsikat daw ng araw ang the best sa pag-practice at yun daw ang sinasabi sa internet. At makikita nga natin ang note na nakadikit sa pader at ito nga daw ang dapat matutunan ng ating bida na ang practitioner daw ay kailangan ng ilang cultivation methods para ma-purify ang kanilang katawan at para magkasundo daw ang kanilang paghinga at i-cultivate daw ang kanilang inner strength habang nasa state pa daw sila ng pag-iisip. At ang proseso daw na ito ay katulad ng foundation ng paggawa ng building at kailangan daw talaga ng pasensya at effort at para daw masigurado ang foundation na solid. At may kakayahan. At makikita nga natin ang ating bida habang naglalakad ay tinitingnan ang mga tao na may iba't ibang ginagawa. At yumupo nga ang ating bida sa ilalim ng puno dahil una daw kailangan yumupo at i-cross ang paa at ikalma ang sarili. At habang nakapikit ang ating bida ay susubukan niya daw kung makakaipon siya ng chi sa kayang dantian. At napamulat nga bigla ang ating bida dahil parang nakikita niya daw ang energy. At ginaganyan daw ito papunta sa kanya at nakokontrol daw ito ng ating bida. At nagpatuloy nga ang ating bida sa kanyang ginagawa. At ang kasunod daw ay kailangan ng ating bida i-circulate ang spiritual energy sa 9 na cycles. At mabilis ngang lumipas ang mga oras at nagpatuloy pa rin ang ating bida sa kanyang ginagawa at napakataas na hanggang ng sikat ng araw pero nagpapatuloy pa rin ang ating bida sa kanyang ginagawa. At umabot na nga ang temperature ng 29 na Celsius degree. Pero nagpatuloy pa rin ang ating bida. At nararamdaman daw ng ating ay mainit pero sa loob daw ng katawan ng ating bida ay normal lang. At talaga daw na nakapag-cultivate ang ating bida as long as magpatuloy lang daw ang ating bida at paunti-unti ay dadami daw ang maiipon ng ating bida na para at talagang matatawag na daw na cultivator ang ating bida. At habang tinitingnan ng ating bida ang kanyang kamay ay pakiramdam daw niya dumarami ang liwanag sa kanyang katawan. At napayas naman ang ating bida dahil ang fatigue at pagkaantok dahil sa pag-icing ng umaga ay nawala at babalik daw ang ating bida dito. Pero may biglang napansin ang ating bida. At tinawag nga siya ng matanda kung pumunta ba daw ang ating bida sa park para mag-practice. At mas maaga pa dang ang ating bida kaysa kanila. At dugtong pa ng isang matanda na kahanga-hanga daw ang ating bida dahil ang binata daw na tulad ng ating bida ay nag-exercise ng mabuti para manatiling malakas. At biglang ang tinanong at ating bida ng babaeng matanda kung may girlfriend na ba daw ang ating bida dahil may apo daw siyang single na babae, at ang isa namang matanda ay nag-post na galaw nito at pinapakita sa ating bida dahil hindi daw tama ang postura ng ating bida at hayaan daw siyang turuan ng ating bida. Pero tumanji naman ang ating bida hindi daw at salamat daw sa lahat dahil papasok pa daw ang ating bida sa school. At napaisip na lang ang ating bida na marami daw matanda sa park. At patakbo ngang umalis ang ating bida habang sinasabihan siya ng matandang lalaki na bumalik daw bukas ang ating bida, habang ang matandang babae naman ay sinabihan ang ating bida na ang kanyang apo sa ang napakabuti. At hininggol nga na tumigil sa pagtakbo ang ating bida at makikita ang mga nagsasanay ng martial arts sa likuran niya. At napaisip nga ang ating bida dahil mayroon daw siyang naisip na magkapera siya.
ang Dancing at the Square. At sa darating daw na 2 taon, ang square dance daw ay papasok, at may develop daw ito, at maging pinakapopular sa fitness activities sa mga middle-aged, at mga elder. At habang nagsasayaw daw ang mga ito ay kumakanta, uwi, at mapapasabi daw ang mga tao na kung anong rhymes bado ito napaka-cheerful. At ano daw klaseng kanta ito napakasaya. At napaisip nga ang ating bida dahil ang square dancing daw ay kusang loob ngayon at kung wala daw ang organization or discipline. At ang huwagus population daw ng pagtanda ay seryosong problema sa hinaharap at kung ma-expand daw nila ang mga activities sa mga matatanda ngayon. Hindi lang daw nakakontribute sa society kundi nakatulong kap ang aalagaan ang matatanda. At mamababawasan ang pressure ng pagdami ng matatanda. At businesses opportunity din daw ito. At natuwa nga ang ating bida dito dahil nakagawa daw agad ang ating bida ng plano sa kanyang pagbabalik. At nang papaalis naman ang ating bida ay may matandang nagsesenay ng martial arts. At napatigil nga ito na tinitingnan ang ating bida dahil kapariho daw ng oro nila ang sa ating bida. Hindi kaya daw, hindi na tinapos. At napunta tayo sa airport. At makikita natin ang ating bida na may kausap sa cellphone at pinagtitingnan nga ito ng mga tao. At maririnig naman natin ang pag-a-announce sa airport na ladies and gentlemen welcome aboard our flight Tianzhou. At nagsalita nga ang isang lalaki na nakakita sa ating bida na gumagamit daw ang ating bida ng cellphone at napaka-cool daw nito, at sambit naman ng babae na napakamahal daw ng cellphone at hindi niya daw alam kung saan makakabili ng cellphone. At nagsalita nga ang kausap ng ating bida na pipili daw sila ng ilang bahay sa malapit sa Sunny Lake para daw sa ating bida, at kung gahihirapan daw ang ating bida na pumunta at tumingin. Pero sinagot lang naman siya ng ating bida na malapit na daw mag-board ang plane at kukontakan niya daw ang kanyang katawan makalipas at 3 oras. At napasabi nga ang ating bida habang naglalakad na papunta na daw ang ating bida sa Yanzhou. At makikita nga natin na lumipad na ang airplane. At makalipas lang ang ilang oras ay nakapunta na ang ating bida sa Enzo Real Estate. At nagsalita nga dito ang babae sa ating bida na ang presyo daw ng bahay ay 1 million at kung gusto ba daw na bayaran ng ating bida ito ng buo o hulog-hulugan. At kung gusto daw ng ating bida ang hulog-hulugan ay ipapakilala niya daw ang ating bida sa bank loan business. At sa isip naman ng babae na ang ating bida daw ay sa tingin niya ay nasa 20s pa daw at siguro daw galing ang ating bida sa mayaman na pamilya. At nang makausap niya daw ang ating bida sa cellphone ay napakamapagbigay daw ng ating bida na para daw itong God of Wealth. At habang may tinitingnan ang ating bida ay nagsalita ito na maghintay lang daw muna bago daw mag-decide ang ating bida, at sa isip naman ng ating bida na sa hinaharap daw ang bahay ay ginagamit para sa accommodation sa Yanzhou, at ang market value daw nito ay tataas ng ilang ulit, at kikita daw dito ang ating bida. At ang agent daw ay may magandang mata sa pagpili ng properties kaya hindi na daw nagtataka ang ating bida na nakasurvive ang ganitong business ng matagal. At kawawa daw ang real estate nato makalipas ang 10 years dahil magko-collapse ito. At habang linabas nga ng ating bida ang card niya ay sinabihan niya naman ang babae na babayaran daw ng ating bida ng buong buo. At kumislap nga ang mata ng babae at nagpasalamat sa ating bida. At nagsalita naman ang isang nakakita na 1 million talaga, at sambit naman ng isa na ang ating bida daw ay napakabata pa daw at ang kasuotan daw ay casual lang pero kaya daw ng ating bida na magbayad ng 1 million kaagad. At siguro daw galing ang ating bida sa successful na pamilya. At nagsalita naman ang magandang babae na ang Sunny Lake daw ay malayo sa sentro ng city, so wala daw potential dito, at siguro daw ay tanga ang ating bida. At nagsalita nga ang lalaki sa tabi na napakatanga daw ng ating bida dahil ang lugar daw na napili ng ating bida ay walang pintuan ng pagpasok ng halaga. At ang lugar na yun daw ay tinituring na Old Town. At dito nga ay natapos na ang house purchase contract. At ilang segundo lang ay lumabas na ang ating bida at sa isip pa ng ating bida na wag daw nilang sabihin na ang Sunny Lake daw, na makakuha daw ng swerte pag nabili na ng ating bida ang lupa sa Yanzhou's outskirts. At ang kaalaman daw ng bullying na buhay na tao ay napaka-okay, at sinabihan nga ng ating bida ang matandang nagbininta ng dyaryo ay gusto nga ng ating bida na kumuha ng copy sa balita ng financial. At binigyan naman ang ating bida. At dito nga ay nasa dyaryo si Fei Long.
At nasabi nga ng ating bida na ang Feilong daw ay napakalakas ng momentum sa pagdevelop, sa maikling panahon lang daw, ay makakuha na sila ng maraming investment, at si Daddy Long daw talaga ng ating bida, ay ang tao daw na makakuha ng magandang opportunity sa business, at laging alam ang paraan para magpatuloy na lumago. Pero hindi daw siya hahayaan na siya lang ang mag-dominate ng lahat. At habang naglalakad nga ang ating bida ay lumalamig na daw at kailangan pa daw puntahan ng ating bida ang kanyang brother Shi at brother Hong. At dito na lang po muna mga idol, salamat.